And joining us now to talk more about this, we have Navotas Representative Toby Chanco. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Welcome back. Yes, good morning, Gretchen. Magandang umaga. Okay, so your budget from 362 million increased to 754, or rather, a billion pala. It increased by 754 million. You did not lobby for this increase, the 748 million increase? Okay, ganito ha. I spoke to Sec Vince about that. Pero ganito, para mas maliwanag yung explanation sa ating mga taga-pinig. Bakit? Meron po kami tinatawag, ang bawat distrito, may tinatawag yan na NEP Restored, no? Yung National Expenditure Program Restored Budget for each district. Okay? Yung NEP Restored, yan ang minimum, pinakamababang amount na budget bawat distrito. So, dapat maintindihan bakit ba may NEP Restored. Kaya may NEP Restored kasi ilan kaming district representatives doon? 253 siguro, di ba? So kung walang NEP Restored, magrereklamo lahat ng congressman. Bakit si ganitong mas mataas yung budget? Bakit si ganitong mas mataas yung budget? Dahil lahat naman kami gusto ng maraming proyekto sa aming lugar, no? So kaya may NEP Restored, yan yung minimum assured yearly from the year 2023, hindi ka dapat bumaba doon sa NEP Restored mo. Of course, it's another matter na may mga nagque-question kung paano ba ang formula nitong NEP Restored. Pero wag muna tayong pumunta doon. Imagine natin yung sitwasyon, kahit 10 na lang kayong congressman, kung walang NEP Restored, at this year, ikaw yung mababa, next year ikaw yung mataas. Di ba magrereklamo kayong 10 eh. Walang basihan kung bakit mas mataas siya, bakit mas mababa ito. Kaya ang ginawa ng DPWH noon, nagkaroon ng NEP Restored. No? So yun ang minimum amount assured for your district. Sa Navotas, ang NEP Restored is 1,410 million pesos. Okay, so ibig sabihin, yan ang minimum na dapat para sa distrito ng Navotas. Di ba po, nung pumasok si Sec Vince, ang ginawa po niya is nagpasa ulit ng bagong NEP, di ba? If you will recall that, Gretchen, nagpasa ulit ng bagong NEP. Ang natira doon sa Navotas is 362 million pesos na lang. So, na nagpunta si Sec Vince doon sa House of Representatives, binanggit ko, Sec Vince, 362 na lang ang natira sa Navotas. Okay. So may difference na 1,048 million. Out of the 1,048 million na kulang doon sa Navotas, ang actual na naibalik na lang ng DPWH is 748 million. Tapos, may dalawang project na tig 3 million na sinasabi ko nga dati pa, hindi ko alam saan ang galing. So, 748 million plus 6 million, ang naibalik is 752 million. So, pag tinotal po natin yung 362 plus yung 752 na sinasabi nila, 1,116 million lang po ang budget ng Navotas na mas mababa ng 294 million kaysa doon sa dapat na minimum budget ng Navotas. Number 2, hindi po ako makakapag-insert dahil hindi naman po ako member ng Committee on Appropriations sa House of Representatives. In fact, di ba, if you recall, I started out as an independent member. So wala ako kahit anong committee membership sa House of Representatives ngayon. Okay. Number 3, yung additional na yan, kung tinatawag na additional, pero sa akin, it's not an additional, it's a correction. Yan, bago mag-second reading. So, nung nag-second reading, kasama na siya. So, hindi tama yung report na pinasok yan after. So, ibig sabihin nung nag-second reading, kasama na yan. Number 3, kaya lang naman nagkakaroon ng insertion, yun yung insertion tinatawag kapag sikreto ang pagpupulong, di ba? Diba, nung dati sa amin, sa House of Representatives, after the second reading, may small committee.
Di ba yan yung tinutulan ko at yan yung tinanggal ng House of Representatives. So wala nang small committee ngayon. So hindi pa pwedeng maging insertion yung sa akin. At yung sa akin po sa Navotas, hindi po yan additional. Kasi with all due respect to PCIJ, dapat ang kinumpare nila is yung total HGAB budget for 2026 doon sa NEP Restored. Kasi yung NEP Restored, bawat distrito, hindi yan nagpapalit from year 2023. Dahil nung nagsabit po si Sec Vince, dahil bago pa lang siya noon, may mga revised NEP na sinamit si Sec Vince na katulad ng Navotas na mas mababa sa NEP Restored. At may napansin naman ako na nasubmit na mas mataas sa NEP Restored. Diba? So dapat ang pinagkumpara is yung NEP Restored tsaka yung HGAB budget. So yun po ang maliwanag na explanation po tungkol dyan. Okay. Given that the rightful allocation for your district is 1.4 billion, bakit kaya in the past year 362 million lamang yung nakuha po ninyo? Hindi ko nakuha. Hindi nakuha yan. Yan yung proposed for 2026. Kaya nga, kinausap ko si Sec Vince na yung 2026 namin magiging 362 na lang. Diba? Ang NEP Restore dapat is 1,410 million. So magkano ho in the past year ang budget na natanggap po ng Navotas? Okay. Ang natanggap nung Navotas last year is total after GAA na is 2.110 billion. Kasi 2.110 billion. Kasi yung NEP Restored, again, I will repeat, is the minimum. Yan yung baseline. Ibig sabihin, hindi pwedeng bumaba dyan yung budget doon sa bawat distrito. Di ba? Tapos nagkakaroon ng deliberations doon sa Committee on Appropriations, nagkakaroon ng amendments. So, pwedeng tumaas yan. Pero in other words, hindi ka pwedeng bumaba doon sa NEP Restored. Pero dito sa Navotas, ang nangyari is bumaba siya doon sa minimum amount. Kaya yung 752 na sinasabi nila ay binalik lang. Kulang pa nga yung binalik doon sa budget. Pero hindi na ako masyado about it. Would you have any idea on where they got 362 million? Parang ang layo ho doon sa 1.4 tsaka yung 362 na initial proposal ng DPWH. Paano kaya nila nakuha yung figure na yon? Okay. Ang layo ho doon sa budget po ninyo na dapat. Gretchen, it is the same problem that is being faced now in the Senate. Di ba parang nagkaroon ng across the board? Yung across the board, di ba? Yung nasabi yata, I'm not sure kung ano yung sinabing figure ni Sec Vince, nasabi niya yata na ang dapat matipid is 40%. So ang ginawa, tinanggalan ng 40% yung buong DPWH. Yun sa Navotas, ang nangyayari dyan, kung matatandaan mo, when Sec Vince came in, sabi niya, tatapisan yung mga budget. Diba? So, yun, naapektuhan po yung Navotas doon sa pagtapyas na yun. Pero ito po yung initial na NEP budget. Ibig sabihin, hindi pa pumapasok si Sec Vince. Kayo na po nagsabi na pinalitan, na kinorek at ginawang 1.116 billion. Hindi, yung 1.11, okay, ganito. Di ba merong NEP muna nung panahon ni Sec Manny Bonoan? Okay? Yes. Okay. Yes. When Sec Vince came in, sabi niya, wala nang flood control. Di ba? Si Sec Vince nag-announce nun. Do you recall that, Gretchen? Yes. Okay. So, since yung Navotas ay kailangan talaga ng flood control, so yung lahat ng flood control ng Navotas, tinanggal nila. So, ang natira is 362 million. So, ang nangyari dyan, instead na magbalik sila ng 1,048 million, nagbalik na lang sila ng 748 million. Pero ang nangyari dito is puro multipurpose building na. Wala nang flood control. Kasi kung titignan natin yung budget ng Navotas na approved by the Regional Development Council, approved po ito ng Regional Development Council,
ang top priority ng projects ng Navotas is yung flood control. Second priority na lang namin sa city development plan, yung multipurpose buildings. Ibig sabihin, sa limitadong budget, kailangan maayos muna yung flood control. At kung may sobrang budget, tsaka pa lang magtatayo ng mga multipurpose buildings. Ngayon, noong tinanggal yung mga flood control, ang nangyari, pinalitan na lang siya ng multipurpose buildings. Yan po yung nangyari dyan. Okay. Help us understand though, what's coming out of this PCIJ report, that the House leadership still gets more in terms of the DPWH budget. Si Speaker Boji D, si Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, they ranked the highest in this DPWH budget. Bakit ho kaya? I mean, syempre, if we are referring already to a formula, no? Is it a matter of them being close to the powers that be? Okay, Gretchen, hindi ko alam kasi yung figures nila, hindi ko na masyadong tinignan eh. 'Di ba? Ang concern ko lang yung akin eh, no? But what I can say with the whole PCIJ article, with all due respect again to PCIJ, yung word na insertion. Because hindi na makakapag-insert because wala nang small committee. Di ba kaya namin tinawag na insertion yon? In all my previous interviews, insertion is a secret amendment. Sikretong amendment. Okay. Nagagawa yan noong dati sa dalawang pagkakataon. Number one, sa House of Representatives, nagagawa yan noong may small committee pa. Okay? Kasi 4 na tao lang yon na nag-aamyenda. So kaya tinatawag na insertion yon. Pero ngayon wala nang small committee dahil di ba piniklamo ko yan at pinalitan na ng BARC, Budget Amendment Reform. Subcommittee. Okay? So wala nang sikreto. So sa tingin ko, with all due respect again to PCIJ, mali yung pagtawag nila ng insertion. Okay? The second opportunity in the past to make an insertion was doon sa BICAM because the BICAM was not televised. Hindi napapanood ng mga tao, so sikreto. So kaya siya tinawag na insertion. Ngayon, pagkatapos ba ng BICAM, yung mga amendments doon ay tatawagin ba nating insertion o hindi? So definitely hindi na siya tatawaging insertion, tatawagin na siyang amendments kasi hindi na siya sikretong ginawa. So in the same manner, dapat yung doon sa House kung nagkaroon man ng amendments ay hindi sikretong ginawa. And yung amendments doon sa amin is not really an amendment. It was just correction of the wrong deduction of DPWH. Kaya nga, binalik. Ngayon, I cannot comment on the budgets of the Speaker and Congressman Swansing dahil hindi ko naman alam kung ano yung circumstances nung pinagdaanan nung kanilang budget. Okay. Ang sinasabi ko lang, this could have been amendments. But yung pag-title noong article na insertion, yun ang sa tingin ko mali kasi wala nang insertion doon sa level ng House of Representatives at wala na rin magiging insertion doon sa level ng BICAM dahil nga transparent na ito. Oo. Okay. But it has been brought up though na kahit sa NEP nagkakaroon ng parang dagdag but I guess because this all came out after the NEP was submitted and that discussion is smooth. Let's move on over to go ahead. The original NEP, the net restored of Navotas was much higher than 1.4 billion. Kasi nung pinuntahan yan, nung nasira yung navigational gate namin, nung nasira yung navigational gate namin, remember nasira yung navigational gate, nakita ng executive branch na kailangan i-prioritize yung backup plan para doon sa pagsisira ng navigational gate.
So they wanted to beef up the flood control structures, no? But okay, there was a very good interpellation. Yesterday I was interpellated by 3 members, no? I have to mention this because the interpellations were very good. Number 1, Congressman Tony Roman asked me if this should be considered insertion. Sabi ko hindi. If ever the other should be considered amendments because there's no insertion kasi wala na small committee. But on the part of Navotas, correction to. Number 2, si Congressman Egay Erice, he asked kung dapat ba nagdadaan sa lokal, no? Yung tinatawag na bottoms-up budgeting, dumadaan sa local investment plan at regional development council. Sabi ko dapat ganyan ang proseso at lahat ng flood control projects ng Navotas ay dumaan po sa Regional Development Council and approved po ng Regional Development Council. Number 3, yung kay Congresswoman Garin. Medyo controversial yung tanong niya, but of course, I had to answer it straight to the point. Sabi niya, paano daw katulad doon sa Iloilo, may flood control project sila doon? Dapat matatapos na. Kaya lang, totally walang flood control project. Sabi niya doon sa interpellation niya, of course, not in toto, pwede bang sabihin doon sa Bagyo na wag muna kayong dumating? No? So in other words, she was asking me kung pabor ako na wala na totaling flood control projects. Sinagot ko yan. Sabi ko, ang opinion ko dyan, with all due respect again to the executive branch, dapat ang tinanggal lang is yung mga maanomalyang flood control projects. Pero yung ayos na flood control projects, dapat ni-retain. Because like in her case, kung for example, 3 kilometro yung sinasabi niyang coastal protection, sabihin mo ng 2.9 kilometers tapos, may 100 meters na hindi tapos. Doon naman papasok yung tubig. So yung 2.9 kilometers, hindi mo rin mapapakinabangan. And I think she was saying that road is from Iloilo to Antique. No? So, sa tingin ko, kung walang kalokohan doon, dapat tinuloy yun. Ang naging halimbawa ko nga doon is what if ang classrooms ay natuklasan natin na may anomalya. Does that mean for 1 year, wala tayong itatayong classroom? But again, with all due respect, I respect the decision of the executive regarding this matter, but that is my opinion, no? Speaking of holding up the budget, there are 3 main issues that we're seeing here that's in contention. One is the MAIFIP budget, another is the farm-to-market roads budget, and the other is, of course, the DPWH materials costing. To your view, how could the Senate and the House break the impasse? Ano kaya yung makakapag-solve nitong deadlock na ito? At ano po yung mga napansin ninyo over how the BICAM is being held? Number 1, FMR, I cannot comment. We don't have farm-to-market roads in Navotas, so I will not comment on that issue. Yes, okay. Wala kami nga. Okay, yung MAIP, yung tinatawag na guarantee letter, di ba? Gretchen, no? Sana maintindihan. Okay, ano ba ang reaksyon ng mga constituents namin kapag meron silang hindi mabayaran na bill sa ospital? Hindi naman kami humihingi na pumunta sila sa amin. Pumupunta lang sila sa amin basta dahil humihingi ng tulong. Diba? Okay. So, kung paglabas nila sa ospital, wala silang babayaran, yan ang ideal. Okay. At hindi lang yan po pagdating doon sa hospitalization. Alam niyo, ang mga constituents ng congressman, kapag sinabing national government ang concern nila, for example, may concern sila sa DOLE at hindi maayos, hindi naman sila kaagad pupunta sa DOLE. Ang nagiging parang puntahan nila is yung district office ng congressman. So kahit DOLE yan, pupunta sila sa opisina ng congressman. Kung meron silang concern, for example, sa Department of Agriculture, pupunta yan sa opisina ng congressman. So hindi lang po yan doon sa DOH o sa MAIP, di ba? May problema sila. For example, doon sa senior citizen, ito big issue to, no? Yung mga natanggal doon sa listahan dahil may SSS, may GSIS sila. Saan sila nagrereklamo? Doon sila nagrereklamo sa office ng congressman, di ba? Pero hindi po ba yun yung sinusubukang baguhin dito? The way the system is set up, para hindi na po pumunta talaga sa mga opisina po ninyo. Kaya nga ifa-funnel na ho dito sa mga departamento para diretso na sa ospital.
Hindi po ba yun ang sinusubukan gawin dito? Kaya din Agree ako na. tinatanggal Totally na. agree. Oo. Totally agree, Gretchen. Totally agree. Alam mo bakit? Kasi yung guarantee letter na hawak namin, kulang din eh. So darating sa punto na kailangan namin sabihin dun sa constituents na wala na, ubus na. Hindi naman lahat na pagbibigyan namin. Iisipin mo yung hindi namin mapagbigyan. Di ba sa amin rin medyo nagtatampo yun? So mas gusto namin kung zero billing na lang. Zero billing. Yan ang best para sa amin. Hindi naman lahat mapagbibigyan namin eh. Di ba? Ito ho ba yung pinaka subject for debate and contention, yung MAIFIP budget? No, for me, it's not a subject for debate. If DOH can assure na lahat ng mga pasyente paglabas sa ospital ay walang babayaran, approve. Walang pagtatalunan dyan. Again, hindi lahat mapagbibigyan namin, Gretchen. Paano pag naubos na yung hawak naming guarantee letter at hindi mapagbigyan ng constituents? Kanino magtatampo sa amin? Gusto ba namin may magtampo sa amin? Hindi. So mas gusto namin zero balance billing. Okay, we'll see how this concludes over at the BICAM. Okay, In the doon naman meantime, sa pagdating doon sa sinasabi mo na DUPA, detailed unit price analysis. Ang totoo diyan, ang opinion ko, kulang lang sa oras, 'di ba? Because ideally, what should have happened was that per project, computein yung project cost para malaman yung total savings. Dito kasi parang sa intindi ko, na estimate na lang dahil kulang nga sa oras. At ang nangyayari yata dito is in average na lang. For example, I think they use the figure na 30% yata of, let's say 30% ang ginamit. Sinabi, okay, let's cut the budget by 30%. Yung mga projects na previously overpriced by 40%, may matitira na 10%. Okay? Yung projects na overpriced lang, let's say, by 20%, at yung projects na walang overpriced, hindi na may ipapagawa yun pag 30% across the board ang reduction. So out of 10,000 projects, may mga projects na hindi mapapagawa doon. Ideally, mas maganda kung magawa na yung program of works for all the 10,000 projects. Ang problema dito is the lack of time. That's why my unsolicited proposal is that to the DPWH, gawin na nila yung lahat ng mga program of works para kung magkaroon man ng reenacted budget, hindi buong taon. Baka naman, by January, matapos lahat ng program of works, mapakita sa Senado. Kayo po ba ay ipabor doon? Oo. Kayo po ba ipabor doon? Reenacted budget muna? Kahit first quarter lang? Okay. Hindi ako pabor, pero ibig sabihin, we have to prepare for that. Paghandaan na natin. Okay. Na lang, apurahin na yung program of works para yung budget cut ay hindi po estimate. Actual na figure. Para lahat ng 10,000 projects may pagawa. Because based on an estimate, merong hindi maipapagawa, merong maipapagawa. So ako, kung gano'n ang dapat natin puntahan para ma-assure yung ating mga kababayan na walang kalokohan, okay sa akin yung, yun ang gagawin natin. Reenacted budget, basta ang importante sa akin, ma-assure ang ating mga kababayan na wala pong kalokohan. And last, Gretchen, mas mabuti pa, habang pinag-uusapan yung DPWH, busisiin na nila doon sa BICAM yung budget ng nabotas. Tignan nila kung may insertion o wala. At sila na ang magsabi kung may insertion o wala. Yan lang ang pakiusap ko sa BICAM, Gretchen. Okay. We are 3 minutes over time, but of course, your answer matters to us here at Morning Matters. Maraming salamat. We have Navotas Representative Toby Chanco commenting on the latest at the BICAM.